Okay. Good morning sa tanan. Sa kamusog ko sa tuang devotional ato sa pangayon ang wisdom ug knowledge sa Ginoo, ang Holy Spirit sa inyong grita. Heavenly Father Lord, thank you God this wonderful day Lord nimong gidugang sa mong kinabuhi karon Lord. Father God, decision namo Lord sa pagkatulog kagabi pero imong decision nga pa kami pamatawag nga buntag o God. Salamat nini nga dakong grasya Lord. Father God, ako sa pangayon Lord imong Holy Spirit, Holy Spirit tagay wisdom ug knowledge Lord. Ang gamitan lang ko God para ma-share ang ma-share mo ang pulong nga imong girima kanako karon God. Holy Spirit, welcome nga niya sa matag usa o God. Puyo sa among kasing-kasing Lord. Ikaw ang among gitugyanan sa tanan o God. We love you, we worship you. In Jesus name we pray. Amen. May mga ako adayong ko Andri makaron ang reading na sa John 14. Madungog ko ma'am. Hello. Hello po. Madungog ko. Yes, yeah. Yeah, madunggan kaya. Yes, Pastor, madunggan kay ka. Padayon lang. Salamat po. Ako aling rima na ang reading na basa sa John 14, 1, tapos uban siya sa 27, tapos 24, 15. Ano siya diri unahon na kaning verse 1. Ano siya diri, do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. O 27 yung siya, peace I gave with you, my peace I gave you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled. Giyo sabi mo, and do not be afraid. Unahon na kaning kuan nga rima kaning bali sa panghitabo manggod sa kinabuhi karon. Nasyak ako magawa itong mga milabay nga adlaw kay bali na magigioper sa kuha nga sideline sa BFAR tapos nananghid ko sa amo ang head dito sa Makabuhay nga mag-sideline ko tapos nag-okay sila unya nagkahuman nagnanghid pa jud ko sa HR okay po siya pagka atong niagi nga gabi kay gipadala naman ko og kanang mo pulis ako bago na pinakalit bidaw kayo nga ingon nga uy tanggal na ka ana ba nga kuan yan ang sitwasyon tapos tama kay paghatag ni Ma'am Sarina ani nga mag-share ko ani pagbasa ko nako ingon siya nga kuan yamang yung ingon nga not let your heart be troubled believe in me believe in God ana siya tapos mo to nga wala gitugyan gyud ako sa Ginoo ang tanan nga mga paghitabo i-allow lang nga Lord nagika-purpose ani nga unsay mong plano sa kinabuhi ani pero katupod nga time ay ingon man siya nga dili daw ko ma-trouble dili mabalaka kong kasing-kasing ako gitong ituman nya kadto nga time kanang naman may napuy sa Makabuhay nga kay gipahawa ang pinakalit ba katupod nga time na ay kanang nag-offer mo ba nga pwede nang puy-an niya ang payag tapad na po dito sa planta Lord grabe giday ka kamaayo God kay before me nga nahitabo to giset ta nimo daan ang kuan ang mga panghitabo ba niya tapos na-approve na po ang ako ang kontrata diri sa BFAR manang na ako diri sa BFAR karon nag-work bali murag gipasa lang ba ano siya ana nga sa kuan mao to ang unang sitwasyon sa labi ang ikaduha kaning sa kuan sa 15 ingon sa if you love me keep my commands tapos usa po siya sa 24 ingon sa anyone who does not love me will not obey my teaching those words you hear are not my own they belong to my Father who sent me bali ang ako manghod na-diagnose siya nga na siya stage 2 cancer sa breast cancer ba. Unya nag-advise ko siya ingon ko nga undangan na imong lifestyle kay ang gitubig mo niya coke di naman na magtubig pero lang coke undangan imong lifestyle kay kana imong ginahimo mao din na ang hinahinay patay nimo gikuan man ko niya kanang lang nang isuklan man ko na suko man og siya ano man siya nga mao bitaw na nga dili ko
istorya kay para dili ko maistoryahan ano ba. So tapos na-remind ako ko pod nga bisan pa og mag 40 days fasting ko bisan pag um, tanan nga tanan nga kuman gihimo na ko pero ang gitudlo sa Ginoo nga gugmaon ang imong sikit tao sama sa pagigugma mo sa kagalingon dili na ko mabuhat sa ako pag yung sister murag dili lang gihapon sa kuan kanang sana dili lang gyapon siya valid ba sa Ginoo kay kuan naman duha man ang teaching yang isugo para sa kuan love the Lord more than anything else and gugma ang imong kasig tao labaw sa tanan. So bisan pa lagi og kuan kung mag-fasting ko, mag tawag ani, maghatag ko sa akong giving, tapos dili na ko mahigugma akong isig ka tawo. Ako pa gyud igsuon, murag mahog lang gyapon nga invalid lang gyapon ang akong kuan. Mana nga na-remind ko gud diri ano siya nga if you love me, keep my command. Kadto ra pas. Salamat po. Good morning din ha. Pastor Danny, murag George Clooney kay mong hair ba? So, wala na dahil ka sa makabuhay. Dito na ka sa, nana ko sa Bifaron. Oh, wala na pas kay gitanggal ko binakalit ito. Gipadadahan man ko ganang mapuli sa kaadlong kanang gabi pas. Wala Ah, dakwit ra pod ko pas. okay. Pero kanang pas kanang kanang sana na-arrange na po daan kanang Ginoo. Okay. Sige. Right. So, mapadayon ko kay time is very, very gold. Thank ko kay may buntag sa tanan. So today, no, as we continue in John 14 and Surrender shared about John 13, it's a powerful message that we received yesterday na sa tanan naga subaybay. No? Power kaayo ang mga mensahe sa ato lately. No, murag has nagataas no ang ato ang mga revelation. Sabi jud mo jud ni ang mga time na kailangan nato mo humble down jud no, para more pa jud na maka-receive ta and ma-apply nato sa atong kinabuhi. Okay? So let's continue in John 14 and today John 14 to 15 lang man ata ako, then tomorrow mag-proceed ta sa remaining na verse. Okay? Ayaw ninyo i-miss out tomorrow. Okay, we will talk about the Holy Spirit tomorrow. No, what magpadayon ako sa verse 1. So, John 14 verse 1, do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. No? Kung saan daw, no, para ang ato ang hearts na dili ma-trouble despite sa mga challenges, problems na itong ginaatubang and mga trials, no? Ano ginang pinakalit. Like, gishare ni Pastor Danny, na yung mga pinakalit ng mga problema mo abot, pero somehow kung depende sa imuhang how you define problems in your life. If that problems will mo sink in sa imong heart na ma-depress ka, ma-troubled ka, or the way you look the problems right now, may kaingon jud ka na Lord, let your name will be glorified in that problem in my life. Malahi naman ato mga prayers karon, dili naman ka maingon na Lord, tabangi ko sa kong problema, Lord, unsaon ako ni sana ako ni akong pamilya, mga ngana. But this time, no, malahi na yun ang ato ang prayer. Let your name will be glorified in my problems, O God, in my situation. So, unsa magida ay ang secret para mag-address ang atong mga kasing-kasing sama sa na-experience ni Jesus Christ. Imagine mo, si Judas Iscariot, kauban niya perminti for 3.5 years niya kauban niya mag-mission, no, magkinataw-anay, no, maghabhabay kanang habhabi kaon o ikaw na diri ilami kayo mga ana ba kung mag-plenary dito plenary din ha no mga si unsa na lang jud kanang as we do as a family we do missions sinasa mag-rides trekking ana ba imagine na lang ninyo na kauban nimo then later on siya pa mismo ang betray kay Jesus Christ. It's so painful but wala jud na-trouble si Jesus Christ na na-address gyapon siya. Mga binili gyapon matandog si Jesus Christ. To the point, pagkaugma ato,
i-crucify na siya, no? So wala gyapon kay makaingon din siya na Lord, bata pa kaay ko, 33 years old pa lang ko para mamatay and too early for that. But still at rest lang gyapon siya nganong man unsang gid ay ang secret ni Jesus Christ because he is totally trusting his Father. Grabe yun. He believes his Father. So, ingon ni Jesus Christ, if you are my follower, then follow me. If you want at rest in your heart, just follow me. Para gusto nimo matres ka, dili ka ma-trouble. Just believe in God and believe me also. Nga to na ay ang secret mo, to siya ang key. So verse 2, in my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. For I go to prepare a place for you. Kung tanaw nimo, ang ginasturyahan ani is spiritual dwelling places sa balay sa atong amahan. No? Even sa iyang pag-prepare niya dito sa ato nga lugar. It's not about the place or sa mga structures na din ha. But ang ginaingon din na he goes out there ni adto may una si Jesus Christ para i-prepare daw niya ang ato ang lugar, no atong place, no? And it's not also about the place. Later I will explain to you. Okay, para pa mahuman daw ang atong mga missions din sa kalibutan din sa earth is naagi tayo pagulungan kay si Jesus Christ pag humanyag mission din sa earth is niadto dan siya dito kung asa iyang amahan. And then di ba ingon siya na follow me. If you're really my followers, then follow me. Muna kumingon si Jesus Christ ato ta dito sa dagat, ato ta dito sa bundok. Masin asa siya moadto, naga-follow gid ta. No, karon kiniadto naman siya dito sa taas. Time comes po also pag mahuman ang ato ang mission diri sa kalibutan. Musunod gyapon ta sa iya, maguban ta sa iya. Okay? So the dwelling place is a spiritual place kung asa ang atong amahan, puyo, eternity. Pero diha po mag-determine kung sa ang measurement ng ato ang live out din sa kalibutan, kung sa taka-faithful. Okay? So, dito sa mga many places ay ginaingon, there are many types of dwelling places, levels of mga anagani ko na Lord. Pero usahay ba pag mag-Instagram ko, makaana ako mo, tanaw ko sa uban ba, hiyaw na dahil no, ang mga balay karon level up na kaayo ang mga gamit sa balay level up din kaayo oro kung sa pamani among balay kupong pamani makaana ka baban dili gyud ang nimo maiwasan but na comfort jud ko ani pagbasa nako but later dili man siya ingon na maging useless lang daw ang lugar kung wala ang presence ni God. Tama man pod no masin usa ka nindot ang imuhang gipuy-an karon dinhi sa kalibutan. Pero pag troubled imong heart, dili at rest, maging useless lang imuhang gwapo ka ay na mansion. Tama ba? So more po di ang ginaingon ni dinhi sa mga verses sa John 14, okay? So it depends no sa tua kung how we live out, how we use our time here on earth, no? So it is our time on earth is a testing time. Tama? Then, if we are faithful and humble ourselves, kung unsa nato pagpuyo dinhi sa ato ang kinabuhi diri sa yuta, and if we are faithful in the little one, kung unsa man ang mga gipanghatag or gipang-entrust ni Lord sa ato maging productive ba na, faithful ka ana, di ka nagreklamo, nag-obey ka sa iya tanan na life assignment nimo is ginadu nimo na ginahatag ni sa ato ang Ginoo. No, that's how faithfulness is. And then our God will reward us mightily in the final day. Moto, ana si Jesus, wait lang ha, mauna ko sa imuha dito, and then i-prepare na ko sa imuha ang place. But ay kabala ka, nga na siya, no? Munaog ko. Muna ingin siya munaog siya, kay sunduon ta niya. Pero, wala pa man nahitabo. Muna ato ang hope na kitang tanan, no? Nang excited kay ka ba na mu-meet nato atong bride. Okay, na discuss naman nato na sa Book of Revelation. So, yun din sa verse 3, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. So,
siya din wala gyud daw ta nalimtan ni Lord. Pagala mohawa siya, wala gyud ta niya nakalimtan. Kabalo ka na ang iyahang promise na mobalik siya, wala pa man na come to pass, pero mobalik gyud na siya para sa atoa. So what makes heaven heaven? Unsa man gyud ay ang heaven, no? Kay moto kag heaven, naapod din first heaven, second heaven, third heaven. Pero ang ginamin na diri na heaven is dili siya about kanang na ay mga gold ang agianan, ang gate kay made of pearls na manging ana ba. So it's not all about that. Ang gina-mean niyang heaven, what makes heaven heaven is the presence of Christ, the presence of the Father is naa didto. Wala makaingon ka na, wow, this is heaven. Dili lang siya ingon about the structure itself. No na kauban din mo dito ang atong amahan, kauban pud din mo si Jesus Christ. That's what makes heaven. Pero ang mga tao karon kay mga tao naman sila, asa man day ng heaven? Ito, asa man day ng heaven? Kay ingon din no? It's where Jesus is, it's where God is, that's heaven. So dili siya structure. Kung asa ang atong amahan, kung asa si Jesus, mo nang heaven. Pero maingon ka ang heaven itself, kung tinuod jud ka na disciple ni Jesus Christ, mabati na nimo karon ang heaven. Because when you receive Jesus Christ, the Holy Spirit is in you. So meaning na sa imo kinaiya ang balaang espiritu which is ang atong Ginoo. So naa na daay ang heaven sa imo nga kung tinuod jud ka na disciple, makabati jud ka og rest sa imuhang soul also. Okay? So Christ ninawag ang Ginoo, and katong time na ni-receive nimo ang Ginoo which is ang Holy Spirit, then diya nimo mabati na nagsugod na ang heaven sa imong life. Basta may ngong gani na di ba na let heaven comes down in earth, no? So no, kahit na hingon man sila na sa langit na lang daw tayo liligaya, no? Even here on earth, we can also experience abundance. Kay mama nang ingon ni Lord, no? If you have in me, you will have abundance, satisfaction, and fulfillment. John 10:10. Pero walay lain nagakawat ana sa atong joy, atong peace, kundi si Satan. The thief comes to kill, to steal, and destroy. But pinaagi sa ato ang Ginoo kung dawaton nimo si Jesus Christ and you have the Holy Spirit. That's why you have satisfaction, fulfillment, no? And mao ni siyang ginaingon na magkaroon jud kag heavens imong life. Now you can compare. Makita naman ninyo sa inyong before mo wala ninyo gi-receive si Jesus Christ. Hell jud ang ato ang na-experience. Tama? Aligaga kay kaka kanang ganing dili nimo like sa kuha, no? Now and then grabe kakapoy ba di ani na ay uyaboy nakaana jud ko. Kakapoy di ani nagbana oy kakapoy puro kapoy ba kay ano man murag napuno kog selos sa una. Grabe jud. Ana gani sige monitor uya ani oy maragana ba. No, that's hell for me. No, kanang murag nagabantay ka sa tao, then nagatanaw ka sa mga tao, kung sa isulti sa imuha, no, because you're pleasing people. That's hell. But this time, when you have Christ in you, when you have the Holy Spirit, dili na ka mo please og tao. But more ni mo gina-please ang ato ang amahan. Si Jesus Christ, no, the Holy Spirit, no, nalahi gyud. So that's heaven. So see, wow, where is the heaven now? It's in you. Naa sa ato karon in heaven. Okay? So verse 4, and you know the way where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How do we know the way? That's in verse 5. The disciples doesn't know. No? Na-ask sila padulo na na siya kay wala pa manggod ang Holy Spirit that time sa ila. Nagkaroon sila o Holy Spirit on the day of the Pentecost. Diba? Kaya na uban-uban pa man nila si Jesus Christ ani. So wala pa ang Holy Spirit sa ila ha. Naapa kay Jesus Christ. Karon nagkaroon sila Holy Spirit pag lakaw na ni Jesus Christ, paghawa na niya. That was on the day of Pentecost. That was in Acts. Dito na nila na-receive ang Holy Spirit. Muna, they are more on earthly kaayo ang ilang makita. No? So, mamad na sa Acts 1, no? Naingon ang mga disciples nila, Lord,
how you restore the kingdom of Israel. Sige sila pangutana, ano sa giunsa niyo pag-restore sa kingdom sa Israel? Giunsa nimo ni mga romance na may they are more on physical. So their mind, their thoughts, they are sorting or ang ilang hunahuna wala ilain is earthly things. Dili ibig sabihin na unspiritual sila, but because of they did not receive the Holy Spirit yet. Wala pa gyud nila na-receive ang Holy Spirit. Kaya blessed jud kaayo ta, kaya gani na mas greater pag ganit kay John the Baptist, di ba, na share naman na siya because of the Holy Spirit. And there are what time na na-receive na nila sa Holy Spirit, lahi na jud kaayo ang ilang kinabuhi. They are really completely different na. But at this point, kay panangutana man din Lord, kay pangutana din si Thomas, nangutana si Thomas, Lord, we do not know where you are going. How do we know the way? Kay wala pa man ang Holy Spirit sa ila. So verse 6, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. No? What is the way? Sa magin ang ginaingon niya diha na siya daw ang dalan, wayman. No? So Jesus himself, it's not a doctrine. No? So it's not the doctrine. It's not your belief of the certain facts, but only Jesus Christ is the way. Okay. Mama, daghan na kaayo kag madunggan. Okay. Pag seeker manggug ka, magasik jud ka. Now and then, no, lain-lain ang mag-feed sa imuha, lain-lain imong ma-receive. Until such time, malibog ka, ma-confuse ka. Magani na somehow, naga-check si Pastor Wendell sa atong GC kung unsa inyong gina-post, makita man niya unsa ang imong ginasik. And then pag mamali ang iyang imuhang heart and naay ma-feed sa imuha, malahi po ang imuhang landas. Ma-astray ka, abi nimo tama, pero along the way, murag og ka na, sa itong term ato kada ganing, I forgot ka na ganing doktrina, abi nimo mao na tong tama, pero partial lang daay, na ako term ato, I forgot, sorry. So na-mention na nako na before, no, partial lang ang tinuod, partial lang ang partial pod ato, ang katunga pod ato is dili mao, dili tama. Okay? So careful jud kay ta mo nang nindot kay na atay ani day by day, verse by verse, gina explain para dili na ta mailad kay in the last days deception baya, daghang kay deception, no, mag-ilad sa atoa. So need jud nato ni isadihan mana kay kung naamoy na miss out mo nang naatay recording. So balik lang mo sa recording, and gusto ninyo Spotify, na po tayo Spotify. Everything is naagid gihan ay gid ni Lord para sa ato. Okay? So yun siya din a person, it's not related to Jesus Christ himself. It's not really a way at all. Okay? Whatever he may believe, when he emphasized that kani siya, mayon siya na mao ni si Jesus Christ, nagtuo siya namatay siya para sa sala sa mga tao sa kalibutan. Okay, that's good. But if naa siya din nag-explain siya sa ato na ang pinaagi lang jud makonek ka kay Jesus Christ, kay dili ang way na makonek lang ka sa katuman in other way, then that's not the right. Okay, only Jesus Christ man yun. So daghan jud kaayo pasigoy-sigoy ang uban, no, na mo-connect ka sa amahan, pinaagi sa good deeds, no, na abi nimo pag-share siya, sincere kaayo. Pero pag dili jud nimo na tukion ang iyahang the way siya mag-share sa mga scriptures, is maila jud ka. Kailangan jud na nimo is i-meditate sa dihan jud nimo, no. So only Jesus is the way and he's the truth. When you speak about truth, diba, ingon ko, ang truth is the word of God, because Jesus Christ is the truth and the word became flesh, which is Jesus Christ. Wala siya is the way and the truth, no? Truth is Jesus himself and he's the reality. Siya yun ang tinuod na way. And the word truth is the opposite of hypocrisy. Kaya gani ang atong amahan, no, kay was Jesus Christ. Hate kay nila ang mga Pariseo, kay mga hypocrites kaayo.
Right? So, mao na siya na only Jesus Christ is the truth. If you want the truth, then know Jesus Christ. Mana if you know what is Pharisee, no? Diba nag-talk na ta, the 50 marks of the Pharisee. Sa diyan ninyo, balikan na ninyo. No, makita nimo na somehow sa 50 na napakaisa, duha o tulo. Hinahinay, baguhon jud nato na hantod matanggal yun ang espiritu mo na mag-pray jud tama na Lord, no? With your grace, let your name will be glorified, Lord. Ang kani akong mga yan, dili maayong batasan, Lord, baguhay jud ni siya, Lord. So Jesus is the only reality in this world. Ang uban, no, ang tinuod sa ilang kinabuhi is ang kwarta. Dili na sila motuo Ginoo. Kaya kung the more sila kwarta, mas the more sila secure. Marang uban, mas ganahan na noon sila sa ilang ginabuhat instead of they will know God, their creator. They will trust God, they will depend on God, but lahi, no? Mas more na nila naging Ginoo ang kwarta. No? Namo nang daghan pud kaayo mga tawag ani mga verses na naa sa Bible talks about money. Kung ano man kay nahimo naman gud natong idol ang kwarta. Na yes, no, kung kailangan man gud nato money, but lahi jud kaayo kung mahimo na nimong idol ang money kan di na jud ka mabuhi kung walay kwarta. Mo nang ginaingon din ni na the only truth is only Jesus Christ if you want rest at heart. Walay lain makasatisfy sa ato, walay lain maka-fulfill sa ato ang tinuod is naalang kay Jesus Christ. Okay? It's not about the money. And only Christ is the life. I am the way, the truth, and the life. There is one thing called life on earth, that is Jesus himself. Okay? There is no absolutely question about that. Dapat sold out mo ana that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Dili ka makaduol sa amahan kung dili nimo dawaton. Si Kristo wala na laing pinaagi. I don't know kung ka-remember mo sa topic nato sa RW, isa din na ka-topic katong about worshiping Mary. No? Kay abi nila na through Mama Mary, makakonect ka sa amahan. But it's not. No? Only Jesus Christ. Mo nang na-add to yung topic about Ana na sa after sa truth revelation. Truth revelation, idolatry, and papacy, and the Mary's worship. So mo na siya na kay abi nila pinaagi kay Mary. So there's only one way na ma-connect with ta, if pinaagi lang kay Jesus Christ. Okay? Kaya daghan di kaayo maayo kayong mga teachers na motudlo abi nimo tama ang ilahang ginatudlo. Talagang wow, no kanang grabe bi kaayo ang enemy, crafty bi kaayo. Kasugod nindot kay siya mo share, tama jud no. Scriptural kay siya mag-share. Wow. Amazing hindi kay siya mag-share. Murag how jud kaayo siya mo explain mo ana ba good teacher. It's a gift, di ba? Kung unsang gihatag ni Lord sa imuha na gifting, dili naman na iyabawion. Kung ma-deceive ka or naay somehow na dili maayo sa imong kasing-kasing, later on ka na imong gifting na is ma-persuade ni mga ubang tao na instead unta is itudlo nimo ang truth, but ikaw mismo kay corrupt naman ka, malahi na nimo ang imong pagtudlo. Mao nang kailangan jud kita karon, no? Mag-study jud tas sa word ni God, dili dito ma-deceive. And no matter what, along the way, pag makurap na siya sama ni Judas, di ba na-develop lang man to kay Judas, ang iyang batasan na dili maayo. So maybe makurap siya, ma-develop with ang pride niya, and people will be praising him. Yawan ni mo, hawda ni mo share, kuya lagi kaayo, anainted lagi kay ka. No, grabe gid kay mong wisdom. Pag makurap siya, na ang iyang tudlo is half truth, half is hypocrisy. So dili jud makurap jud siya. Mo na ato ang bantayan. Mo gani na mobalik jud ta sa unsang gitudlo ni Jesus Christ, because he is the only way, the truth, and the life. Na praise God jud kaayo no kay we are
bless no kay nagsugod jud ang DCIM na balik jud ta sa scriptures kung unsa ang gitudlo ni Jesus Christ mao po natong ginasubaybay karon unsa po pag-live out sa kinabuhi sa ato ang Kristo is mao po natong ginasundod karon kay followers man ta niya, right? So mo nang ginaingon din ha, some other people dili mo respect man sila. Yes, I respect Jesus Christ. I know na nagtuo ko na pinaagi sa iya ha makaadto kog langit. Pero contradict kaayo. Kay di miingon siya ana. Kay kumutuo jud ka kay Jesus Christ, kung unsa ang giingon ni Jesus Christ, miingon siya I am the way, the truth and the life. Dapat tuwanan nimo wala nila ang paagi. Kung nagrespeto jud ka sa iya ha. Kay ang uban man gud bantayan jud nato ang mga words na ilahang istorya. Kay kung dili ka aware, no, masulod jud ka, kumbaga masulod jud ka sa ilang bulsa, nimo tuo dayon. Nang mga in the last days, daghan jud kaayo mailad. This time, no, kailangan jud nato ma-open atong spiritual eyes, makita jud nato unsa ang tinuod, maminaw jud ang taman, no, kung para familiar kita sa voice sa atong shepherd. Okay? So, no one can come to the Father but through Christ. Nganuman na si Kristo lang jud. Because si Jesus Christ is the only one who has a revelation of God here on earth. Siya ra gyud. Okay? And he is the only one who died for the sins of the world. Siya lang po nagpakamatay para sa mga sala sa mga tao. No? And he is only the one who conquered greatest enemy of man. Unsa man ang greatest enemy of man? Kanang mahadlok mamatay. No? Na mao yun ang kadlukan sa tao mamatay. So only Jesus Christ, okay, who conquered the greatest enemy of man, death. He overcame the grave and he came out. So matong resurrection na manayong ingon din na kung mamatay man ta, gidawat man nato si Yesu Kristo, maabot ang time, makita nimo kung asa si Jesus Christ, kung followers jud ni Jesus Christ, maapod ang ato ang padtuan. Okay? And this is the foundations of a Christian. This is the foundations of a true disciple. If you have the revelations of God, that Jesus Christ died on the cross for our sins, and he is the only way to the Father. Okay? So Jesus is the way to the Father. Why? Because no one can approach the Father without sins that being forgiven. Ma-forgive lang biya atong mga sala kung dawato nato si Jesus Christ. Okay? So wala joy lain makaduol sa atong amahan kung ang atong sala wala na forgive, and kung ma-forgive lang ato ang mga sala kung dawato nato si Jesus Christ. And only Jesus Christ died for the sins of the world. Okay? So without death of Christ and the resurrection of Christ, there is no Christianity. And this is the foundations of Christianity, and this is the foundations of the gospel. Mo gani nang di ba sa salvation series na to, kung pamilya mo, salvation series, maturity series, discipleship series, victory series ba to? No? So ang salvation series na ni, isa ni siya ang John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Kay para ma-connect nimo ang mga tao kay Jesus Christ. Pagkabalo ka mo explain or ma-expound ani na verse, then mapadawat nimo ang isa ka tao kay Jesus Christ. So you study this one. Nga naman gyud si Jesus Christ lang gyud ang way. Nga siya man gyud ang truth. Nga naman gyud siya ang life. Nga nung dawaton man gyud nako siya. You study this. Kay mo usually ginagamit nato aside from Romans 6:23, 1 John. So daghan kitang mga verses no na mga magamit nato, John 3:16. So isa jud ni ang I am the way, the truth, and the life. Balikan ninyo ang salvation series, daghan na din na isa jud di siya. Okay? So yung siya din na Christ died for our sins and rose again from the dead. That is the foundations of the gospel. Okay? So there is no way of sin of the humanity will be removed. That's why Jesus Christ is the only way.
Wala na laing other way. Wala na way na maka-remove ang sa ato ang mga sala. And only Jesus Christ. So absolutely no race of Adam. Walay race ni Adam could come to the Father except Jesus Christ. Asa day kan linya? Linya ka sa unggoy o linya ka ni Adam? So linya gyud ta ni Adam. Walay lain na way daw na makadul ta sa atong amahan pinaagi kay Jesus Christ. Okay? Those who are looking forward on this, the Lord, kabalo ka na marag I believe all of us already, no, receive Jesus Christ. But katong time na wala pa nimo madawat sa Hesus Kristo, diba? Mas unsaon nimo pag-ampo. Lord, naminaw ba ka sa kuha ang pag-ampo? Lord, murag wala gid tubag-tubag sa akong pag-ampo. Layo lagi ka sa ako, Lord. Bungol ba ka, Lord? Na makaana ka sa una mag-ampo ka ba? Because you don't have the Holy Spirit in you yet. Mo nang grabe kung makadiman ka kuyaw kaayo, no? Lahira jud kaayo, but this time with reverence, with respect, when you pray, especially when you address to the Father, Abba, Father, lahi na jud kaayo, no? Na naging reverence, ang humility, mangibabaw na gyud sa atoa. Ikaw piti ka, pag imuang earthly father, singka-singkahan nimo, be sagit-sagitan nimo, di ba? Piti-piti jud kasi imong papa. No? Dugo-dugo jud na imong muso, makadungog mo ana. But this time, no, if you pray, addressing to the Father with reverence, with respect already, because your heart is already connected to the Father through Jesus Christ, then you have the life what I'm talking about. Okay? So, morning ginaingon din ha, na power jud kaayo unsa gyud ay nahitabo sa cross. Unsa gyud ang gibuhat ni Jesus Christ sa ato. Mo na makaingon kag is only the way, the truth, and the life. Okay? If He is the only truth, and there is no life, and everything apart from Him is death. Okay? Apart from Him is spiritual death. Mo na sa una, wa jud kay gana mo basa Bible. Andi jud ka ganahan mo apil-apil og kani mga Bible sharing o mga retreat, recollection, mga encounter, kanay mag-invite sa mga about Ginoo. Di jud ka ganahan, spiritual death pa man. Ano ginaingon? Kung mubasa kag Bible, kung naa ka di magazine of FHM din ha. O di ganahan pa ka mubasa anang kon din ha, mga magazines din, horoscope din ha. Kaysa ang Bible, spiritually death mao nang ginaingon din ha. Anything that you cannot do in the fellowship of Jesus Christ without the fellowship of Jesus Christ or unsa man na imong ginabuhat, wala ginabuhat, pag wala ang fellowship ni Jesus Christ, that is considered spiritual death. Munang kapoy. Munang mo, hello, uy, ka na gani. Hindi ko kasabot. I have everything naman unta, uy. Nan ako'y perfect na husband, gwapo na husband, daghan naman ko kwarta, nan ako'y balay, nan ako'y sakyanan, okay na akong mga anak, secured naman. Pero nga naman, dili ko malipay, na naman ko'y mga high-end gadgets. Anong wala lagyan po ko na-satisfy, na ako'y ginalong. Ano man, kulang sa imuha ang Ginoo. Wala kay relationship, wala kay fellowship with Jesus Christ. Kaya gani, apart from the fellowship of Jesus Christ, if you don't have that Holy Spirit, your life will become spiritual death. Patay, no life at all. So, nasabtan ninyo? So, it is really important you understand the verse 7. Ingon din ni, if you had known me, you would have known my Father also. From now on, you know Him and have seen Him. If you know Christ, you know the Father. That's simple illustration, explanation. Jesus explained the Father to us. Kung kaila ka kay Jesus Christ, makaila daw ka sa atong amahan. If you want to know God, then tanawa lang si Jesus Christ kung giunsa niya pag-live out din ni siyang kinabuhi sa kalibutan. No, maagod na exactly ang atong ang amahan. Sige, mag-mention ta some of it. Kung unsa si Jesus Christ para ma-picture out pud nimo unsa atong amahan. Okay? Si Jesus Christ no makita nimo sa pinaagi makita nimo ang Ginoo atong amahan pinaagi kay Jesus Christ. That's why atong amahan
strict kaayo siya sa mga religious sinners. Ano man nakabalo man kaana na strict kaya atong amahan sa mga religious sinners. Because katong time na si Jesus Christ, remember ninyo, gitumban niya ang mga lamesa, kay gihimo niya tong sa tong money changes, gihimo nila og kanang gihimo nila kanang paghimo og mga kwarta in the name of religion. Remember ninyo na topic na to na, no? So suko kay si Jesus Christ ana in the name of religion. Ito na hinahinay sila na magbutang og kanang mga istante sa gawas, aba sila dinay baligya-baligya o kani mo ni mong paliton ha. Kani siya imahe na ingani na isulod na tubig, hindi mo ni mong gamiton pang kuan, pambindita, wala mga bad spirit para lang magka-income. So na may mga estatwa diay pangbaligya para lang magka-income in the name of the religion. You're making money. So hate kaayo daay na sa atong amahan. Kay nakita man nimo sa life ni Jesus Christ giya manang gipangkuan, manang gipangtumba. Unsa pa? Jesus rebukes the Pharisees being hypocrite, no? Because they are teaching nindot kaayo ang ilang gipangtudlo pero wala po dahil nila gi-practice. Okay? Kisa man yung mga Pariseo na ni kaning nagatudlo og high standard kaayo pero wala nila ginabuhat. Mo nang si Jesus Christ, no? He already practiced before he preached. Mao pud na kay follower man ta ni Jesus, mao pud na atong buhaton. Before ka mo tudlo, dapat ikaw mismo nabuhat na nimo. Nahimo na nimo model nimo. Kung motudlo ka man sa ubang tao or sa imong mga leaders, then dapat humana na buhat na nimo. Kay pwede man kita mahimong Pariseo, no? In what way? Kanang ikaw mismo makita nimo sa imong self na harsh kay ka. Uy, dapat ingani. Ingana na. Then wala din nimo ginabuhat. Sige lang kag sugo, sige lang kag demand. So it could be na ang isa ka mark sa Pariseo sa imong kinabuhi. Mo i-review jud nato balik kung 50 marks. I don't know if you have that copy. No, kung inyo ba nang ipa-print out. Topic na ni Pastor Wenda sa ang training. Okay? So, and Jesus also called them a generational vipers. You brood of vipers, banakon mo. Remember mo sa statement ni Pastor Wendell Ana. No? So, hate jud kaayo. Hate jud kaayo sa atong amahan ang mga hypocrites. Kay hate man ni Jesus Christ. Even sila ba mismo ang nagpalansang kay Jesus Christ. Okay? Kaya kung kita pod, no, na naga-preach ta na wala gina-practice, naapod tay generational viper pod, naapod tay alagang banakon, no? So, if you want also makita kung unsa pod ning ikinaiya or unsa gid ang batasan pod sa or nature pod sa ato ang amahan, kay makita nimo kay Jesus Christ kung unsa siya compassionate, no? Unsa siya ka compassionate sa mga sinners. Instead na condemnation ang mabati sa mga sinners, but dili ang love, ang acceptance, kay nga naman si Jesus Christ. Dili siya mo condemn. But si Jesus Christ, grabe siya kind. Diba? Nagbagulan ta nag-istorya about the adulterous woman. Okay, karon kari. Kung kinsa ang walay sala sa inyo ha, siya'y unay mulabay o batuan ni bayhana na ni. Nadakpan ni siya. Nagigat-igat. Kay buring ni siya. Kay igat gid ni siya. O, nanguha maniglain og mga bana. Okay, siya walay sala dire. Siya'y una mulabay aning bato be. Diba, grabe yun ang compassion ni Jesus Christ sa mga sinners. Anak po dahil heart sa itong amahan, sa prostitutes, sa mga kawatan. Remember nimo sa left and right ni Jesus Christ na adit ito'y kawatan. Pero now, starting today, no, you will be with me in my paradise. Grabe. I-admit lang sa kawatan na makakasala siya. Humble down siya. Then napadulong siya sa paradise. Yung anak po dahil ta, no? Pag mo humble down ta, dawato na ito sa mga sa tong sala, dili ta mo, sige, pinpoint ka Eve. Ano ba ito si Adam po, no? Na-share na po na siya sa tong Sunday service, may
first na pag-preach na ako sa Sunday service sa DCIM, mao na akong topic na si Adam. Ang wala siya nag-pinpoint dapat sa kay Eve. Kaya mao na mga batasan, magsigig tudlo. Kaya dili gusto i-admit ang sala. So mo ni si Jesus Christ daan, ang batasan din niya, magkaroon siya compassion sa mga tao na ginadawat niya ang iyang sala, ang iyang pagiging prideful. Okay? So aside from that, no, grabe siya magkanang mga demon possess, ma-deliver, mga dagang mga bata, mga lepers, grabe, na healing, na miracles, pero ang makita nimo sa atong amahan, ang love, pero strict siya. Kita nimo asa siya banda, full of compassion and love and kind. Eh makita po din mo sa iya ha, asa po siya na area, medyo strict siya. Kita na ninyo? So now you will picture out who God is pinaagi sa life ni Jesus Christ. God is holy and God is loving. If you wanna know what God is like, look at Jesus. Okay? Kung gusto jud nimo mailhan pa ang ato ang amahan, o na focus jud karon sa life ni Jesus Christ, wala nang gilaay na ato ang ginafokusan. Okay? Because Jesus said, from now on, you know the Father and you will see Him. Pinaagi siyang kinabuhi. We cannot see God Himself because He is invisible, but in Christ we see God. Isa ba'y nakakita na sa ato ang amahan? Wa man jud. But makita daw nimo siya in spirit through Jesus Christ. And this time, no? Kay kung makita pud nimo, mapicture pud nimo si Jesus Christ, naa naman ang Holy Spirit pud sa ato. Okay? The Holy Spirit will help us also the way, the truth, and the life. Okay? Siya pud asa niya ginalid ta kay Jesus Christ. Okay? So, power no, ing anak ka power ang Holy Spirit karon. Wala man nato naabdan si Jesus Christ, wala man ta kakita sa iya physically, pero through the power of the Holy Spirit, nakita nato siya, nabati nato siya, na naa nato kauban si Jesus Christ. Same with Jesus Christ. Gusto niya to makita ang amahan, tanawa ko itong tayo na si Jesus Christ sa kalibutan. Okay? So verse 8, Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. So, nakita niyo si Philip gapon magunahuna, gapon siya physical body, kabalo siya na walay body, ang ato ang man. No? God is a spirit, but He is a person. Naa siya personality. Diba na-mention na ko na God, the Father has a personality, Jesus Christ has personality, the Holy Spirit, pero one lang na siya na God. No? Somehow, kung di nato na masabtan, let God be God. No? So, muna ginaingon din ha na there are only one. Jesus Christ only came down here on earth na nagkaroon siyang flesh. Verse 9, Jesus said to him, Have I been so long with you and you have not come to know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Philip, for 3.5 years na nag-uban ta. Ano na pasabutan na? Nakaroon, maingong ka sa ako, wala kita sa atong amahan. Di ba giingnan natin ka? Nakita na nimo ang amahan, kinakita na ko nimo. Kauban ti ka perminti. No? But dili yun nila masabtan that time because they don't have the Holy Spirit. No? Dili pa ma-explain o taman din ha. Wala pa ang fullness nagdwell, ang fullness na to ang Ginoo nagdwell sa iyang disciple before. So the entire nature of God, the totality is in Christ. Kung sa ang nature, kung sa man ang nature sa atang amahan, nakita na yun nato na pinaagi kay Jesus Christ. And how do we say that we see the Father? The nature and the character of God is in Christ. Okay. Verse 10, do you not believe that I am the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me does His work. So, ka-perfect, no? Pag-illustrate din ha, na kung saan amahan mo ang Son. No? Nga din ka-perfect ang pag-explain din ha, na even sa cross-reference nato din sa Hebrews 1:3, ginapakita na din na
He is the radiance of his glory and the exact representation of his nature, and uphold all things by the word of his power. When he had made purification of sins, that he sat down at the right hand of the majesty on high. Ipakita din ni na si Jesus Christ is the exact representation of our Father. Kaya kung bang diligid mo to, kay pagtuo nila kay Jesus Christ, prophet lang baya. Takang baya mo, mo debate ana na ng mga Jehovah, takang kaayo na ikaw kung wala kay scripture na makita nimo na mutuo ka sa ilaha. This time gina-explain naman sa ato na si Jesus Christ is the Son of God, is the exact representations of our Father. Based sa atong ginapangbasa karon, based sa mga scriptures, then tuwa na to na, then dili na ta ma-wave sa ato ang pagtuo. Eh kung naay mo duol sa imo, dili ay propeta lang na siya, na mo explain na siya na ikaw dili ka founded, dili lalong ang imong foundation sa words of God. Madala jud ka didto. Okay? Mao gani na, no, makita nimo karon na gina-explain na sa ato minaw jud ta, magbasa jud ta, no? Na lang man mo diri, nag-attend na lang man mo sa daily devotional, dili dapat ta mapag-distract para ana akong kini among gina-explain sa inyo karon, ma-capture ninyo ni, no? Mag-grow mo ay maging mature mo. Na this is for us, all of us. Di ba kay pinaagi sa commandment ni Lord, you will have eternal life. Okay? As human being, Jesus, as he manifested the Father perfectly, tanan na iyang gipangbuhat, of course, no, that is the will of the Father. Wala ra gid siya nabutbut, ganaingon gid siya, it's not, I do not speak on my own initiative. Even the works that he done on earth, dili siya magbut. Eh kung but-but pa lang siya, katong tanan nga gutom, gipa-feed na unta niya. Pero naapay uban, naay sakit, tanan unta giiyan na lang giayo. Pero ngano man usay na isa lang yang giayo. Na usay pa jud dili niya ayuhon kay naminaw pa man siya mo ganitong time ka sa adulterous woman, wala sa siya gistorya ni lingkod sa siya nagsulat-sulat sa ground. Kinaminaw pa man siya sa Holy Spirit. Kung naabay ingon, kung wala, wala, kung naa, kung tayo na nag-ingon ang Holy Spirit, dito na siya nag-ingon. Kung kinsa man ang walay sala din ni siya una mo bato anak niya. Okay? Mao na din apart from Christ abiding in us, whatever works we do, kasi mag-prophesy ka din mag-cast out kag demonyo din mag-heal kag sick din whatever miracle sa imong ginabuhat din pag wala ang fellowship nimo with the Holy Spirit o kay Jesus Christ, apart from Christ, that is spiritual death. Akong gi-explain na ako sa inyo Spiritual death is all works na ayaw mong sige text kay mag-appear diri nagatingog. Ayaw mong text diri kay Pastor Wendell. Spiritual death is all works done apart Christ abiding on us, apart with living connection with Christ. Okay? Dead works can be good works, but there are works apart from the living connection with Christ. So abi nato somehow na atong gipangbuhat, no? Good na siya. Pero dili daay siya connected sa ginalid sa Holy Spirit o ginalid sa atong amahan. Dead works day na kanang buot-buot ka ba? Buot-buot ka, magpakaon sa mga panggutom, mga pobre, nag-donate dito, good works man na, like gi-explain na ko sa inyo the other day. Good works man ang mahab sa mga poor. Pero, di ba, ang heart karon is dili right, ang imong motive, gina-show lang nimo, i-post lang nimo sa Facebook para ingnon, no, na religious kay ka, na ingnon, nabutan kay ka, that would be dead works. Wala to'y pulos sa atong amahan ang imuhang pag-feed, pagtabang sa mga pobre, sa mga naglisod. Okay? So, diyan nimo makita ang dead works and good works. Nice. Ginaingon din ni. Verse 11, believe me that I am in the Father and the Father is in me. Otherwise, believe because of the works themselves. Okay, the best thing to do is to believe. Kung unsa man ang inyong dunggan karon, unsa man inyong nabasa karon, no? Makita ninyo ang glory sa atong amahan that full of grace,
Why? Makita nimo ang prutas, ang bunga maga-manifest. Then, mutuo ka. Naaman mga tao karon before mo gani na sa restoration weekend nato na ay mga testimony sa una ing ani ko ing anak ko makita na nimo ang fruit sa iya ha nagbago na iyang kinabuhi nagbago na iyang batasan because of that he is really connected to the living the Holy Spirit, no? Na abide na siya sa punuan which is Jesus Christ. Okay? But if you cannot believe, kung wa ka nagtuo, no? Dapat ka na imong pagtuo karon kay nganong wala ka nagtuo kay tungod ang imong pagtuo pa karon is babes in Christ pa. Hindi pa ka kasabot, kay bago pa lang ka. So man ginastorya ni pastor di o yun sa man ginashare ni pastor Hanshin ipalagi na ako na siya masabtan. No, somehow I can understand you. Why na may ginatawag niya babes in Christ. So dili pa kaayo lalum ang imuhang understanding about the word of God. Mo nang shallow pang imuhang commitment. No? Shallow pang imuhang pagtuo, ang pagtrust nimo. Sige lang padayon nang jud ka. Kay the more you seek, God will answer you. I-reveal gid niya kung kinsa siya sa imuha. Then the more ka naa kay heart ana as a seeker, then ang Ginoo matingala ka, ginapakita niya sa imuha who God is. Dili biya mi moabot ing ani karon. The way we share, the way our anointing flows, the wisdom mag-flow, dili biya ni abot sa mua. Wala pud mi nag-seek. Wala pud mi nag-study sa word ni God. No? Na Lord, kung saan din maging maayong disciple sa maging maayong disciple. Mabago akong batasan na dili dapat di ay mo follow jud ko sa imo. Dili day lali mag-follow sa imo Lord. Unsaon din ako ni? No? The more you seek, the more ka ginatubag ni Lord, the more ka baguhon pud sa Ginoo. No? Kaya importante gud ang pagtuo. Verse 12. Truly, truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works excuse me, than this he will do because I go to the Father. Diba? Managay na. Grabe, jud karon no? Kay pwede din nato buhaton sa gibuhat ni Jesus Christ. Yes, we can do that. No? So, unsa di ay ning mga work na gibuhat ni Jesus Christ? Kung tan-awon nimo, di ba? Follower man ta ni Jesus Christ. Grabe jud no kung unsa man na level na si Jesus Christ is dapat kabaluta. For example, na 10% lang dahil sa iyang entire life nagdo siya miracles. Ano mo sa iyang entire life pagpuyo dinhi 10% lang di ay. Alright? Why? Because what are the manifestation of his life that he did not do miracles? Nga naman hindi siya nagaduog miracles. Di ba ang mga people is tama to see is to believe. And then ang ubang mga tao jud is naga-follow lang sila pinaagi sa miracles. Pag mo gani nag-iingon niya, dili lang ka dapat nagtuo sa ako, dapat mo follow ka. Kaya kung mo tinuod jud ka na followers or disciples na ako, is willing jud ka mo pay the price or die to yourself. Ang uban, dili naman miling ana. Ano nang, na 10% lang yun nagadu o miracle si Jesus Christ. But, ang gingon din ni, his work of obedience to the Father, maagyo daay ni, no, ang trabaho ni Jesus Christ. Wala siya laing ginabuhat karon is he always work obedience to the Father. Kanang obey siya ba? Yes, Father. Yes, I'll do that, Father. Yes, Abba. Ngo niya perminti ginatrabaho. Kaya kung wala po, giingon siyang amahan, di na niya buhato. Okay? So, even sa iyahang death, padulong sa iyang kamatayon, nagdugya po siya sa will sa iyahang amahan. Pero niabot din ang time, Father, if you will remove this cup of suffering, pero Lord, your will be done. Nagyapon siya. No? Tingana, the entire life of Jesus, the work that he did is work of obedience to the will of Father, of his Father, of God. Okay? So that is also the work na atong buhaton. Okay?
Follower man kaya ta ni Jesus Christ. Kung ingana man ang trabaho ni Jesus Christ, mo-obey siyang Ama, dapat po daay kita. Obedience po daay ang dapat na pong trabahoon. Mo-obey gyud daay ta sa iya ha. Kung ingnan ka sa Ginoo, sige adto didto, Pastor Lloyd, ikaw mag-preach didto sa mga naipatay. O, di, mo-obey jud ka. Tama. O, ikaw din na, Pastor Ryan, ikaw sunod mo siya sa finance ha, sa atong restoration weekend. O di, obey jud ka. No? O, mutingog si Wendell ron. Si Pastor Wendell, nakaingon. So, because of Jesus Christ, He is doing the will of the Father. Ang iyang obedient ba sa iyahang amahan? Maura man iyang trabaho. Kung ingnan ka din ha, na mo preach ka, mag-deliver ka sa mga na deliverance diha, na demon possessed diha. Ay dili lang ko pas. Mahadlok mo ko anak niya pas, oy. Naigingnan ka sa Ginoo. Asa naman din na ang doing the will of the Father. Okay? Dili lang baya ning comfort ang ato ang ibuhaton. Kaya nang perminti ka excited ba? Ay, sige yung ato ko dito sa mission na. Kay kabalo man ka dito na mission, daghang pagkaon. Pero naay mission na, alanganin ka ba? Kuan ko ani, kay magkuan mi ani, kanang mag-sharing mi ani, magpapwarta karon ay isod pait dito, walay tubig dito, walay kuryente dito. Ay, dili lang kung adto dito na mission. Na ginapaadto ka sa Ginoo. Asa naman ang obedience din na karon. Kaya ang obedience baya nato sa amahan, ginatesta na usually sa ato ang comfort zone. No? Wala gani na test na ko ana. Katong naami sa Pulumulok, abi dito. Nagito. Yung tubig na dili nimo mainom na mao imong gamiton. Ana ganing rubber na para siya baldi ning ana na puro lumot na nay mga dahon-dahon na dito ang tubig. Dito ka maligo, dito ka mag-toothbrush. Oh my gosh, yung kana dito mo tabangi jud ko ani no. Amo na mo rin na lang jud kasi mo may mo ni mission. Na kanang higdaanan nimo walay foam, wala jud ka nang ana ra jud ka. So naguna-una lang din ko ato that time kay Wendell. Unsa kay pagtulog ni Wendell ani na una-una pa yun na unsa na lang pud kay si Pastor Roy ato natulog siya. Sa ibyo gid siya tanan. That's a mission. Doing the will of God. Especially sa mga uncomfortable. No? Dili lang sa mga exciting part na comfort ka ay ta didto ta mo do sa will ni God. No? Morning ginaingon din na unsa pud ay dapat ang mga works na dapat nato sundugo nagibuhat ni Jesus Christ. Okay? So mo na when he said that the works that I do, we will also do. So, kung ang ato kung si Jesus Christ nagbuhi og patay, kaya po day nato buhi ang patay, pero paminaw ka kung mo isugo sa imo ha. Natuga-tuga ka diag buhi og patay, ay kabala ka kay kung saan ibuhat ni Jesus Christ, mabuhat pod na ako. Na wala man kagisugo di na ang buhi og patay, di na ulawan ka. No? Kabalo man jud ka, greater things pa jud ang ato ang pwede nato mabuhat. Pero maminaw jud ka kung gipaduna sa imo ha. Okay, nasabtan nato na. Okay, wala na siguro tayo magkuan di ano. Kay Glalis, the works of obedience Jesus did, we can do also. Okay? The greater works are the works of building people together for the body of Christ around the world. Okay, kung time na mag-do miracle si Jesus Christ, kung maumamani ang time na mo connect ang body or ang mga believers ni Jesus Christ na muduol sa iyaha, iyahan ang buhaton. Okay? So nakita man niya, nagdo siya miracles. Daghan kayo siya daig avid fan. Ano nakita niya, wow, daghan man di kog avid fan. Pero along the way, di ba, asa ito na John 6, I think John 6 to, kaya ako man nag-share. Sa sugod, mga 10,000 ang mga taon, followers niya. Pero ending part ato, unsi ra gyud ang tinuod mo follow sa iyaha. Lalim ka. From 10,000 to 11 people ra di ay. Makita nimo, mo nang si Jesus Christ 10% lang jud siya nagado og miracles. Pero if that is the way na mo-connect ang mga tao sa iyaha,
mao nang ginaduna niya sama sa ato ang ginabuhat karon. Naay mga deliverance, naay healing, no? Kaya ang mga people maka-connect din siya sa atoa, no? Grabe no, salamat kay sa pag-ampo nimo, no? Kay na-heal to ako ang igsuon, na-restore ilang family. Ganyan. So na-connect ang body of Christ. Then hinay-hinay ni mo Sharon. Hinay-hinay ni mo siya Sharon sa gospel. Padawat ni mo siya kay Jesus Christ. Then later on, mag-respond siya, mahimo na siyang disciple. If that is the way, that is the greater works in ingon diha ni Lord. Now, mo build o people, ang kaning body ni Christ, makonect balik sa iya ha. Even no sa tibuok kalibutan, mao na ang ginaingon diha greater works. I did not accomplish to his disciple. Wala daw ni na-accomplish siyang mga disciple that time because naapaman siya ang Holy Spirit. Okay? But katong time na wala na si Jesus Christ, dito na nagsyutoy na ang mga disciples, di ba? Grabe ang mga healing, deliverance, mao ni naa na ang Christianity niabot na sa atoa. Okay? Ing ana ka powerful ang Holy Spirit, no? So dito nagsugod ang naglay og foundation si Jesus Christ na makonekta sa atong amahan through the power of the Holy Spirit. Okay? So other words, ang secret diha in doing good works is more pa greater works atong mabuhat if we build kung maghimo pud ta mismo og way nagabuild ta na makonect ang body of Christ sa ato ang amahan. Okay? Najud na. And then verse hapit na kay 16 15 rat ako to. Verse 13. Whatever you ask in my name, that will I do so that the Father may be glorified in the Son. Diba? Ako ang gishare pod the other day, any problems that you have, any challenges that you have right now, dili ka mag-pray, Lord, tabangi ko ani. Lord, maluoy ka, Lord. Lord, tabangi jud ko ani, Lord, kaya ako'y problema, Lord. No. But this time, our prayer would be, Lord, let your name be glorified in this problem of mine, Lord. Kani akong problema karon, Lord, sa akong pamilya. Ang problema na ko, Lord, sa akong husband. Lord, let your name be glorified, Lord. Makita, Lord, ang imong glory sa ako ang bana, sa akong asawa, sa akong mga anak, Lord. Sa amo ang finance, Lord. Sa amo ang sa mga bagay na problema ninyo karon. Atong prayer is let your name be glorified. But this one, no? Paano man na matong mga pag-ampo di matubag? But this time, there's a question here. Whatever you ask in my name, kung sa man imong ginapangayo day karon. Kaya mo siya din whatever you ask in my name, that will I do, so that the Father may be glorified in Son. So whatever you ask in my name, what is it? Sa man din imong ginapangayo, ask in the name of Jesus the Father if it is glorifying to God. If it is the will of the Father, then ask for it. Pwede daw ka mangayo masking unsa. But remember, matubag ang imuhang pag-ampo, imuhang prayer, kung makaglorify ba na sa Father. Okay. Ingon man din ni, for example, nag-ampo ka kay nakakagikalagutan na tao. Lord, I pray, Lord, kanang dili unta na sila ma-prosper, Lord. Kana ba imuhang pag-ampo na dili mag-prosper tubago na sa Ginoo? No, nga naman. Dili man na makaglorify sa iyahang pangalan ay imong pag-ampo. No, kana dapat i-check pud ni imong heart ngano man imong mga prayers na dili tubagon. Mo na karon mag-assess ka sa imong self na unsa day imong pag-ampo karon is matubag sa Ginoo kay kung mag-glorify iyang pangalan tubagon day ka anak niya. Lord, na kay sakit. Lord, let your name be glorified in my health, Lord. Tubagon na sa Ginoo ang imong pag-ampo, mahil ka. Kung i-glorify po di mo ang atong amahan, pinaagi sa imong lawas. Eh basig ang imong lawas, i-offer na po nimo sa world instead sa iyaha. Pagkiat ra gyapon ka, dili tubagon sa Ginoo.
O nang naalagyapon ang mga sakit-sakit. Pag sama gud sa testimony ni Joy, o di ba? Sabi, kung tanawon nimo ang iyahang sakit before, nanghupong na, wa ka kasabot, unsa bitaw na ano, unsa na klase nga sakit. Mas, ako baya, pag naay mag-post din ha, o mag-research ba dayon ko, unsa na nasakit. Sama ni, isa pangalan ni, si Cindy, pag ingon niya na, Kawasaki to si Neto, research kung saan yung Kawasaki, na Kawasaki motor laman akong nabalaan, motor naman ni Wendell. Day Kawasaki disease sa mga bata. O da nakadungog ko anak atong tayong nag-eskwela pa ko college, no, kay medical student, na jud kay mga idea na mga anak, mga klase-klase mga sakit. So katong tanan ako kay sa case ni Joy, kay no sa mga nag-pray gyud na si Joy, Lord, I pray for my healing. Commit na ako ang life sa imuha, Lord. Na mag-glorify imong pangalan sa akong kinabuhi. O nag-glorify siya tinuod. Tanawa, nagalid siya sa worship nato. Nag-glorify ang pangalan sa Ginoo, pinaagi sa iyang kinabuhi ni Joy. Nahil siya. Hinga na ba, no? Hinga na ang ato ang pag-ampo karon na dapat mag-glorify nato ang ato ang amahan. Okay? So do you think God will answer all your requests? Siya karon, no? Dapat dili na gyud mangluod ana. Because in verse 14, if you ask me anything in my name, sa pangalan ni Jesucristo, diba? In Jesus' name, magampo man ka. Thank you, Lord, in Jesus' name. Pinaagi sa pangalan ni Jesus Christ. Then, He will answer our prayer. Itong ingon, God answers our prayer for the glory of God. Okay? So, morning, ikaw mismo, makita nimo kay kung mag-ampo ka, wala may limitation. Kailangan nimo karon i-assess nimo usa ang tumong sa imong prayer. Usa day ang goal nimo sa imong pag-ampo din ha. Lord, I pray, Lord, I pray for millions, Lord, maabot sa kong bank account, vats and barns will increase, Lord. Nagtay man mga tay pag-ampo ana. Usa tumong na mo bubuan ka ana, punuon niya imong vats and barns. Maka-glorify ba sa atong amahan? Then God will fill that vats and barns of yours. Punuon jud niya imong mga basket din na. Punuon jud niya imong ATM din na. Punuon jud niya imong mga savings din ha. Punuon jud na niya ang imong kaban din ha. Mung pitaka, puno jud kay nagkwarta. Kung ang goal ana is maka-glorify sa Ginoo. Nasabtan nato kay si Lord, ingon man siya din, whatever you ask in my name. Unlimited biya ato ang amahan kay He is the source of everything. Name it. Kaya niya ihatag sa tua. Pero dapat maka-glorify sa iyang pangalan. And verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Dapat mo ni ang primary prayer na to karon. Na Lord, I want to love you with all of my heart, my soul, and my spirit. Dapat inganan na atong prayer karon. Na Lord, I want to love you with all of my heart, Lord. I want to keep your commandment, Lord. And that is the proof of my love for you. Ang kung tinuod yun daw, ang imong pag-ampo, na Lord, I want to love you with all my heart. Gusto na ko, Lord, higugmaong tika. Gusto na ko, Lord, tibuok na akong kinabuhi. Ikaw lang yun, Lord. I-love you tika with all of my heart, mind, soul, and spirit. Pero, ang proof yun daw na tinuod nimo ang gugma ang Ginoo, gina-follow nimo ang iyang commandment. Maging obedient ka sa iyahang sugo sa imo. Mao daw na ang proof na tinuod na love nimo siya. Okay? If we wanna love Jesus with all of our heart, we should keep His commandment. Meaning, if you love me, you will keep my commandments. Nagandaghan na biya kay tag na learn, no? Kay naanagod ta sa John. Daghan na kay tag nabasa na gospel karon. And daghan na kaayog mga commandments gilay down sa atoa. Na Lord, tabangin jud ko ani Lord. Because I want to love you, Lord. I want to please you, Lord. Tabangin jud ko makip na ko ning commandment. Matuman jud na ko ni imong gipang-ingon, Lord. Tabangin jud ko. Because I want to love you. I want to show to you how much I love you.
So, wala nila improve daw. Ipakita ni mo nga tinuod na nimo ang love. Na mo na si Wendell kung mag-away jud ni, ang pinaka-hate jud niya sa kuha kanang mag-disrespect ko sa iya ha. Hindi ko mag-obey sa iya. Ang word yun niya iya. Wala jud kay respeto na ko. Na word na magawa sa iyang baba lagot na kay na siya sa kuha. Kulang na lang niya na patso na siguro ko niya. Because no, ana gina-highlight ni kayo ng respect. Kung tinuod jud lag ko nimo, respetuhon jud ko nimo, mo-obey jud ka sa ako, di jud ka magduwa-duha. Kung nag-trust jud ka sa ako, obey jud ka. No? Ana lang simple ra gyud kay na, tinuod man sad, no? Kay usahay, tinuod ba ni si Wendell? Tama ba na yung ginabuhat? Wala dili ka ka-obey. Na ay trust issues. Mo ganito si Judas, mo naa man siya trust issues kung wala man siya kaila kay Jesus Christ. Kaya gani, dili siya makaingon Lord. Rabay, teacher lang yung ginaingon. Wala man siya relationship, wala man siya nagtuo. Karon, ginapakita sa atuan ni Lord. If you really love me, then keep my commandment. Okay? So, tomorrow, don't be absent. Kaya itong istoryahan, ang role sa Holy Spirit. Away kayo ni na-initial na akong share ang Holy Spirit katong time sa Sunday preaching nato. No? And tomorrow, I'll be sharing to you kung sa ang role sa Holy Spirit sa atwang kinabuhi. But today, nag-end na ko, let us pray. Lord, we thank you, Lord, for the word that we received, Lord God. It's indeed, oh Lord God, that you show us how much you love us, oh Lord God. That we will not be troubled in what challenges in life, Lord God, because you showed us what you've done, your life here on earth. Yes, Lord. Matuo ra jud mi sa imo ha. Matuo mi sa Amahan, matuo mi sa imo Jesus Christ, matuo mi sa Holy Spirit. Para dili ni Lord masakitan na ang kasing-kasing address ni hapon mi Lord. Kasi usapan na ang mga problema mo abot, dili mi basta-basta matumba, matandog, dili mi ma-depress. Because we have you. And the proof of that, Lord, that we love you so much, we will keep your commandment and help us, Lord. Holy Spirit, help us. Give us that strength, Lord, na among matuman tanan ang mga commandment o mga sugo atong amahan sa among amahan, Lord. Tabangin mi, Lord. Tabangin mi. Apart from you, our life will be useless. Nothing. Useless, helpless, and hopeless. We need you. We need you, God. We need you, Holy Spirit. Yes, Lord. We believe, Lord God. Even, Lord, tanan namong mga pambuhaton, Lord God. Kahit kung sa pa na, Lord, mga works, Lord, na i-offer na mo sa imo. Let your will be done, oh God. Give us, Lord God, an ear to hear your voice that we can obey you, Lord God, and can love you and worship you. And thank you so much, Lord. Lord, I declare, Lord, shalom for everyone who are here right now, Lord God. I declare, Lord, all the good things in life, oh Lord God. Healing, restorations, and deliverance from the bondages of the enemy, lies of the enemies, every opposition of righteousness, unbind and blind that spirit right now in Jesus' name. But your love, your grace, and mercy will overflow upon us, Lord God. And thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, good morning. Kanindot ba din na ang view ni mo diya, Pastor Wendell? Na-miss na nako din ha. Good morning,